Binabantayan natin ang istorya tungkol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang sabi ng Commission on Elections, pwede pa rin tumakbo si Guo sa 2025 kahit na masuspindi pa siya sa kanyang posisyon. Let's follow up on this issue with election lawyer Romulo Macalintal joining us on the phone. Attorney Macalintal, great to hear from you. How do we make sense of what the COMELEC said? Well, yun kasi yung batas. Kasi pagka nagkaroon ka lang ng suspension, hindi ka pa naman disqualified. Kaya if she is not disqualified from running for any grounds for disqualification, so po pwede pa siyang tumakbo for the same position. At saka yung suspension naman, hindi forever yan eh. Meron yung limited period na 60 days or until 90 days. And after that period, lifted na yung suspension at babalik na sa kanyang position. So unless na magkaroon yan ng decision, final and executory decision that she is disqualified from holding public office, she can always run for any position in 2025. So attorney, when you say final and executory, ano po ito, dadaan sa korte? Yeah, korte ang magdidesisyon na kung meron siyang mga disqualification sa ngayon. Pero kapag yan nagsimula na ang election period, ang magdi-decide ng kanyang qualification ay ang COMELEC. Then kung halimbawa na-disqualify siya ng COMELEC, meron pa naman siyang pagkakataon na mag-apela sa Korte Suprema. Kasi yung decision ng COMELEC, yan ay hindi pa final and executory, pwede pang dalhin yan sa Korte Suprema. At habang nakabimbing yun kapag nag-issue ng TRO ang Supreme Court, pwede pa siyang magpatuloy ng kanyang kandidatura. Oh, okay. So ibig sabihin pala, attorney, mahaba-haba palang proseso ito. Mahabang proseso pa yan, kahit sa ngayon nga mahabang proseso yan tungkol sa kanyang citizenship. Marami ang nagtatanong sa kanya na bakit daw kailan patunayan niya na siya ay Filipino citizen. It is the duty or obligation of the one saying na hindi siya Pilipino to prove that she is not a Filipino citizen. Pero para sa kanya, hindi niya katungkulan yun na i-prove na siya ay Filipino citizen kasi may mga ebidensya siya na pinanganak dito, meron siyang birth certificate, meron siyang passport. So, andun yung mga katibayan na siya ay Filipino citizen. So, hindi niya patutunayan na siya ay Filipino citizen sapagkat yun ang lumalabas sa mga circumstances sa ngayon. Right, at yan nga po yung sinabi ni Senate President Cheese Escudero na kung sino ang nag-aakusa, siya dapat ang magpatunay. Now let's talk about the issue of citizenship, attorney, because this is a basic requirement para makatakbo for public office. Halimbawa po may isang tao, tumakbo, nanalo, naluklok sa pwesto, kaso may mali sa kanyang birth certificate. Ano pong mangyayari sa kandidatura o sa pagkapanalo ng taong yun? Well, depende kung ano yung magkakamali sa kanyang birth certificate. Kung yung birth certificate niya, kulang pala siya sa edad, hindi siya qualified doon siya tumakbo, pwede siyang ma-disqualified. Kung sa birth certificate mapapatunayan na hindi siya Pilipino, then pwede rin siyang ma-disqualified. Pero kung nakaupo na siya sa posisyon at papatuloy sa trabaho niya, ang disqualification pwede pa rin. Pwede siyang patanggal sa pamamagitan ng petition for quo warranto ng Solicitor General. Gobyerno ang magpapatanggal sa kanya. I see. O ito po, konting review para sa ating mga kapatid. Ano ho bang ibig sabihin ng quo warranto petition ulit, attorney? Isang petisyon na naglalayong tanggalin yung isang nakaupo sa isang government position sa katibayang hindi pala siya nakarapat-dapat o hindi siya kwalipikado na mag-occupy ng nasabing posisyon. Yun ang nilalayo ng isang petition for quo warranto. Basta kung kahit anong katibayan na hindi siya kwalipikado o hindi lang birth certificate, kung talagang halimbawa yung kanyang certificate of candidacy nga ay may pagkakamali dati o nagwala pala siya, nakaserve na siya ng 3 term. Tapos mapukuli siya na hindi nahalatan na naman dahil pala pang-4 na term of office na niya. So pwede siyang maranggal din doon. Well, now malinaw, attorney, na may magagawa ang Office of the Solicitor General. Pero ang COMELEC po, may magagawa ba to filter itong mga naghahain o yung mga maghahain ng candidacy? Ang COMELEC, ministerial lamang sa kanila. Pag naghahain ka ng certificate of candidacy, tatanggapin lang nila yan. At kung sakaling walang magreklamo, presumption tama yung certificate of candidacy. Kailangan may mag-file ng katibayan na
kwalipikado. Kasi kapag kayo nag-hire ng certificate of candidacy, yun namang iyong mga kalaban, alam naman nila kung ano yung qualification ng kalaban nila. Kaya tungkulin ng kalaban nila na hahanapin na hindi siya kwalipikado. So sila ang magpapile, hindi tungkulin ng COMELEC na sabihin, oh, hindi ka kwalipikado. O maliban lamang sa mga nuisance candidates. Mayroong motu proprio power ang COMELEC na tingnan yung mga nuisance, yung mga talagang hindi nakarapat dapat. At saka, ang kapangyarihan din ng COMELEC sa disqualification, kung meron silang nalalamang na talagang ground o basihan para ma-disqualify ang isang kandidato, sila mismo on their own can proceed with the disqualification. Halimbawa, isang tao na alam ng COMELEC na ito ay convicted, matagal nang may kaso ito at convicted yan, at nakabilanggo pa, halimbawa, at alam nila na yan ay disqualified. So, even without a petition, the COMELEC can institute disqualification case against that person. So essentially, attorney, there should be due process, mapa suspension, disqualification, or quo warranto. Bagamat ang COMELEC ay may kapangyarihan na to look into the qualification, hindi pwedeng basta-basta na lamang i-disqualify ng COMELEC. Kailangan pagbigyan din ng pagkakataon ng COMELEC yung tao yun na may paliwanag ang kanyang sarili kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify. All right, and we will keep tabs on new developments. Election lawyer Romulo Macalintal, maraming salamat po sa inyong oras.